Ibang natural hazard. Ngunit dahil sa ating mga dedikadong scientist at epektibong warnings, nagagawa nating ligtas at mas resilient ang ating pamayanan. Ang maghanda video na ito tungkol sa meteorological hazard ay tutulungan kang maintindihan ang tropical cyclone wind signal at gale warning. Nagtataka ka ba kung bakit naglalabas minsan ang DOST Pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal kahit na maaraw naman sa inyong lugar? Sa kabilang banda, napapaisip ka rin ba kung bakit walang wind signal kahit sobrang lakas na ng ulan? Ang bagyo ay isang low-pressure weather system na nabubuo sa ibabaw ng karagatan na may bahagyang mataas na temperatura. Ito rin ay may defined circulation. Naglalabas ang DOST Pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS na may kasamang corresponding lead time o oras para paghandaan ang mga mapaminsalang epekto ng isang bagyo. Tandaan, ang TCWS ay babala para sa epekto ng hangin sa inyong lugar at hindi para sa ulan. Kasabay ng World Meteorological Day celebration noong March 23, 2022, nilabas ng DOST Pag-asa ang ilang mga pagbabago sa kanilang tropical cyclone wind signals. Isa na rito ang pagbabago ng threshold sa pagbibigay definisyon sa kategorya ng bagyo na super typhoon. Ibinaba na ngayon sa 185 km per hour ang lakas ng hangin na taglay ng bagyo bago tawaging super typhoon kumpara sa dating 220 km kada oras sa lumang pamantayan. Kahit-tulad na ito ng mga warning system na ginagamit ng ibang meteorological agencies ng ibang bansa, kagaya ng Japan, Taiwan, Hong Kong at USA. Kasabay nito ang ilan din pagbabago sa 5 levels ng TCWS na corresponding sa 5 kategorya ng mga bagyo. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Itinataas ang Wind Signal Number 1 kapag inaasahan sa isang lugar ang hangin na may lakas na 39 hanggang 61 km per hour sa susunod na 36 na oras. Katumbas ito ng 1.5 araw na lead time bago maramdaman ang ganito kalakas na hangin sa isang lugar. Katulad ng isang tumatakbong bisikleta ang hangin na ito at napakababa o wala pang gaanong inaasahang banta sa buhay o ari-arian ang ganito kalakas na hangin. Pwede mag-issue ng wind signal number 1 mula sa pinakamababang kategorya ng bagyo, ang tropical depression. Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Wind Signal Number 2 naman ang itinataas sa isang lugar kapag inaasahan ng lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 km per hour sa susunod na 24 oras. Katumbas ng hangin ito ang isang tumatakbong motorsiklo sa karaniwang bilis o average speed at posible magdulot ang ganitong hangin ng minor to moderate threat to life and property. Posible rin magkaroon ng storm surge o daluyong ng bagyo sa mga baybaying dagat. Maaari lamang mag-issue ng wind signal number 2 para sa tropical storm o mas mataas pang kategorya. Tropical Cyclone Wind Signal Number 3. Itinataas naman ang wind signal number 3 sa isang lugar kapag inaasahan sa susunod na 18 oras ang hangin na may lakas mula 89 hanggang 117 km per hour. Kasing bilis nito ang isang sasakyan sa expressway at maaari na itong magdulot ng moderate to significant threat to life and property. Posible din ang storm surge. Asahan ang wind signal number 3 para sa severe tropical storm o mas mataas pa na kategorya. Tropical Cyclone Wind Signal Number 4. Wind Signal Number 4 naman ang itinataas sa inyong lugar kapag makakaranas ito ng lakas na hangin na maglalaro mula 118 hanggang 184 km per hour sa susunod na 12 oras. Simbilis ng hangin na ito ang isang fast-moving train at posible magdulot ng significant to severe threat to life and property. Posible rin ang storm surge na hanggang 3 metro. Alam niyo bang maraming malalakas sa bagyo, gaya ng typhoon at super typhoon ang may mata? Ang diameter nito ay naglalaro mula 30 hanggang 65 kilometers at associated ito sa kalmadong panahon. Kung ang tropical cyclone ay may lakas na typhoon o higit pa, asahan ang TCWS number 4. Pinakahuli at pinakamataas na warning level ang wind signal number 5. Signal number 5 naman ang itinataas kapag umabot sa 185 km per hour o higit pa ang aasahang hangin sa isang lugar sa susunod na 12 oras.
Kasing bilis ng pag-take off ng eroplano ang hangin nito at severe to extreme threat to life and property ang mararanasan. Posible din ang storm surge na higit sa 3 metro sa mga nakatira malapit sa dagat. Kaakibat ng signal number 5 ang mga lugar na dadaanan ng isang super typhoon. Muli, ang tropical cyclone wind signal ay kaiba sa babala sa ulan. Ang mga lugar na mataas ang wind signal ay may malaking tsansa na makaranas ng malalakas na pag-ulan, habang ang mga lugar na kahit mababa lamang ang wind signals ay pwede pa ring tamaan ng malakas na ulan. Tanging sa hangin nakabase ang PCWS. Ini-issue naman ng DOST Pag-asa ang Heavy Rainfall Warning System para sa mga babala na may kinalaman sa pag-ulan. Ang lahat ng mahalagang impormasyon na may kinalaman sa bagyo ay nakasaad sa Tropical Cyclone Bulletin o TCB ng DOST Pag-asa. Unang makikita sa TCB ang latest location, intensity, diameter, at movement ng binabantayang bagyo. Nakalagay din sa bulletin ang latest forecast chart kung saan nakapaloob ang forecast track at forecast intensity ng bagyo. Mapapansin ang chart ay may kasamang logo ng DOST at DOST Pag-asa upang masiguro na lehitimo ang nilalabas na mapa. Sa gitnang bahagi ng TCB, makikita ang lahat ng lugar na may PCWS at ang mga kaakibat na potential impacts nito. Habang sa huling parte, nakalista ang iba pang posibleng hazards o panganib mula sa bagyo, gaya ng malakas na hangin at matataas na alon. Unang naglalabas ng TCB kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inilalabas ng DOST Pag-asa ang TCB kada 3 oras kapag may nakataas ng wind signal. Ini-issue naman ang huling TCB kapag lumabas na ang bagyo sa PAR o kaya naman ay humina na ito bilang low pressure area habang nasa loob ng PAR. Ano ang tawag sa wind warning na inilalabas kadalasan tuwing may monsoon gaya ng amihan o habagat? A. Monsoon warning. B. Gale warning. C. High winds warning. O D. Calamity warning. Ang tamang sagot, B. Gale warning. Maliban sa mga tropical cyclone, may mga pagkakataon ding ang hangin sa bansa ay umaabot ng gale force strength o sobrang malakas. Gaya na lang tuwing may southwest monsoon o habagat at northeast monsoon o amihan. Dito pumapasok ang pag-issue ng gale warning. Itinataas ang gale warning kapag ang lakas ng hangin sa isang lugar ay inaasahang aabot ng 52 km per hour o higit pa sa loob ng 6 hanggang 12 oras. Kapag umabot sa 52 km per hour ang lakas ng hangin sa baybayin, posible ito makagawa ng at least 3.5 metrong taas ng alon, kasing taas ng isang palapag na gusali. Ang gale warning ay dinisenyo para alertuhan ng mga mangingisda at iba pang sea traveler dahil ang malalakas na hangin sa baybayin ay maaaring magdulot ng maaalong karagatan na siya namang mapanganib. Tuwing binabanggit ang gale warning, maririnig natin ang iba't ibang lakas ng alon sa karagatan. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng mga ito? Ang slight seas o banayad na karagatan ay mayroong mga alon na ang taas ay nasa pagitan ng 0.6 at 1.1 meters. Ang moderate seas naman o katamtamang karagatan ay may mga along nasa 1.2 hanggang 2.5 meters ang taas. Rough seas o maalong karagatan ang tawag kung ang alon ay may taas na 2.6 hanggang 4 meters. Habang very rough seas o napakaalong karagatan ang tawag kung umabot na sa 4.1 hanggang 6 meters ang mga alon. Dahil ang minimum threshold ng gale warning ay 52 km per hour na equivalent sa 3.4 meters, itataas ng Pag-asa ang warning sa mga baybayang magkakaroon ng rough to very rough seas. Ito ang halimbawa ng isang gale warning. Masisiguro na opisyal ang inilabas na gale warning kapag makikita ang logo at pangalan ng Pag-asa sa dokumento at may pirma ng mga forecasters sa ibaba. Makikita rito ang isang table kung saan nakasulat ang mga seaboard ng mga lalawigan na magkakaroon ng sobrang malakas na hangin.
ang kaakibat nitong wave height o taas ng alon, at ang lagay ng panahon doon. Nakasaad din sa gale warning ang weather system na nagdudulot ng sobrang lakas na hangin. Tumutulong ang Philippine Coast Guard na ipakalat ang gale warning na ini-issue ng Pag-asa kada 12 oras. Ibababa lamang ang babalang ito 6 hanggang 12 oras matapos humina ang hangin. Getting the right information is key to preparedness. Alam niyo ba na ang DOST Pag-asa ay hindi nag-i-issue ng class suspension? Alam niyo rin ba na ang eyewall at hindi ang mata ng bagyo ang may malakas na hangin? If not, now you know. Ang DOST Pag-asa ay patuloy na maglalabas ng mga updates sa bagyo at iba pang weather systems upang matulungan ang mga LGU at ang publiko na maghanda. Ugaliin makinig at magbasa ng aming mga warning at bulletin at makipag-ugnayan rin sa inyong lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office kung kinakailangan. With inclusive and sustainable actions, everyone can be empowered to rise up to the challenges. That's it! Ang pananatiling ligtas at resilient ng ating komunidad ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at sa aksyong akma sa mga babala mula sa ating mga eksperto. Mula sa amin, tayo'y maghanda para sa ligtas na Pilipinas.